Ang Panginoon, ating Ama sa langit, and praise God for the fathers. So what a blessing, ari diri amon pamilya, no? Gisiling ko gani, they were like Joseph, no? Sent by God before many years para makapunta rin kami dito. Mag-preach ako ngayon, no? Dito sa John 13. Buksan natin, no? Ang mga Biblia, John 13, verses 1 up to verse number 5. John 13. Okay? Let us read this passage responsibly. I will read verse 1. Kayo sa verse 2, then lahat tayo sa verse 5. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God. Together. After that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with a towel wherewith he was girded. Let's pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami that we can worship the eternal, the loving Father, the King of Kings and Lord of Lords, through our Lord Jesus Christ. We praise you, O God, for building a church in this place. Thank you, Lord, for the life of Pastor Jerry, Mama Lo, and the members who are here. Thank you, O God, for leading our family, to William, even ang mga kanakan, Lord, bringing in this place because we believe that the church is the desired place of our Heavenly Father to serve you as long as we live. Thank you so much for the fathers whom you have preserved for many years. Oh God, by your grace, they have done the responsibility, and because of all your grace, they brought their children to this church. I pray that you will continue to use them and that you will be glorified and bless them, O God, Lord, because you are the God who blesses your people. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Parang nahirapan ako, parang mag-Ilonggo na ako. Yung pinakamahirap, no? Salamat, no, sa Panginoon na nanood kami noon ng Fernando Po Jr. sa TV. Naka-learn kami ng Tagalog. Now today, we will learn about this theme, the blessings of being God's own in the world. So I will preach today the blessing of being God's own in the world. Amen? Ano ba yun sa Tagalog? Napaka-biyaya. Amen? Napakalaking biyaya na tayo tawagin na sa Kanya. Amen? Na mga anak ng Diyos. Kung may election, para ma-high blood yung mga politiko, no? Mga politicians mag-election. Kasi marami silang pera na ilalabas. Tawag sila ng mga leaders. Tapos sabi nila, bigyan natin yung Bulacan, bigyan natin ng pera. Bawat ulo, 500. Bigay ng pera, no? Bigay ng pera. Pagkatapos mag-meeting after na, malapit ng eleksyon, meeting yung mga leaders. Kamusta? Yung pulilan, atin na yan. Sa atin na yan, Mayor. Report mo yung isa yung sa Pampanga, atin na yan. Paglabas, doon, bumoto sa kabila. Binigyan siguro ng 700. Sabi ni Mayor, hindi pala yun atin. Amen? Hindi pala yun atin. Ang Diyos, yun, napaka-blessing, natawagin ka na sa Kanya. Amen? In this world, do you know that not all people in this world identify themselves to being as owned by God? Amen? Kaya, napakabiyaya sa atin, mga kapatid, natawagin tayo na anak ng Diyos.
There was one woman in Samaria. Remember? The Samaritan woman. When Jesus said to her, go, call your husband. The lady said, I have no husband. No one owns me. I have no husband. And Jesus said, that's right. You said you have no husband because you have 5 husbands. Kung sa Ilonggo pa yon, hindi naman yun yan bana. Kasi yung bana-bana mo lang. Yung bana-bana, hindi yung totoo. Amen? Sino bang mga asawa dito? Hindi maganda yang sabihin lang kayo, asawa-asawa ko lang yan. Mga ladies, gusto nyo ba? Tawagin lang, asawa-asawa ko lang yan. Hindi yan totoo. Hindi yun sa'yo. Amen? Kailangan totoo na makaklaim ka, akin yan. Amen? And what a blessing that the God of heaven, the eternal God, the creator, the owner of this universe, will say, this is my child. Amen? Akin ka, anak kita. Amen? Can God say that today? Masabi ba yan? Ayon? Amen? Makasabi ba yan? Sabi mo, ang Panginoon ko yan. Kahit yung mga iglesia, sabi nila yung si Thomas daw, nabigla lang yun. My Lord and my God. Amen? Hindi yun nabigla. Amen? Talagang kilala natin at kailangan inaangkin natin ang Panginoon sa ating buhay na siya totoo talagang Panginoon natin. Sa Negros yan yung baboy-baboy, hindi yan baboy. Kailangan baboy. Amen? So, ang Panginoon serious sa pag-angkin sa kanyang mga anak. Ganun rin sa ating pamilya, yung mga ama, yung mga nanay. Di ba? Yung ang anak ko si Samuel nag-gymnast, ano ba yun sa school? Dala sila yung ginaganon nila. Parang pumpom ba? Ang dami-dami ng mga bata doon. Pero ang pinakagwapo yung anak ko. At siyang tinitingnan ko, kasi baka yung doon sa taas ang mga kamay ng iba, siya sa ilalim. Parang ako na kabahan, nakulbaan na. Parang kinakabahan ka ba? Para baka makalabasa yon. Sa Negros, na hindi nakatiming yung anak mo. Do you know that our Heavenly Father also cares for us? Amen? He is looking for us. Peter said, casting all your care upon Him, for He cares for you. So, sa umagang ito, magbigay ako ng 5 R sa mga truths, The blessings of being God's own in the world. Kaya kayong mga babae, magpakasal talaga kayo. Hindi lang yung sabi, banabahan ako yan. Ako nga, parang nanibago ako, asawa ako dito, sa Negros ang asawa, babae. Baka pag-awi namin sa Negros, sabihin ni Ma'am Bernadette, yung asawa ko, yun, si Pastor, asawa ko yan. Balisikad. Kaya pagpunta pa lang dito, dami na sa group chat namin na family, madali lang yung Tagalog eh. Yung kaon sa Negros, lagyan mo lang kain. Ang kanon, kanin. Di ba? Di ba? Ang aton, atin. Sabi na ang bukol, bukil. Tama ba yan? If you are God's son, number 1 R is, there is revelation of reason behind. There is a revelation of reason behind. Mayroong reason yan. Amen? Do you know God owns us by creation? Psalm 24:1, the Bible says, the earth is the Lord's, and the fullness thereof. 1 Timothy 6:7, Paul said, to Timothy, we brought nothing into this world. And it is true, we can carry nothing out. By creation, we belongs to God. Amen?
by birth, we belong to the Philippines. Amen? Philippine government. Someone owns us in this world. Amen? Your family, no? Your parents, this city, no? If you are a voter here, you belong to this municipality or city. But most of all, there is second reason that is so important that we belong to God by relationship with Him. Amen? Bakit yung si Tuto, yung asawa niya, pampangkin niya yan. Huwag niyo nang pakialaman yan. Kasi sa kanya na yan. Amen? On that day that they get married, no? Yung si Ann, belong na sa kanya. Kaya baliktad kami. Siya malaki, maliit. Yung akin naman, malaki naman. Sabi nila, pag-uwi ko ng Negros, hindi tayo lugi. Kasi nakadala si pastor ng malaki. Amen? Ecclesiastes 9:9, no? Ecclesiastes 9:9. In the book of Ephesians, Paul, ginawa niya parang parallel, no? Yung wife and husband. And the love of Christ with the church. Amen? Na yung husband and wife, no? Ginamit ngayon ang mga husband, mga fathers, amen? Praise God. Nga kailangan makilala si Jesus Christ para we can love our family as Christ loved the church. Because we're not perfect. We need God. We don't know how to love like as God loves us until we have experienced that love of God. Amen? Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which He hath given thee under His Son, all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life and in thy labor, which thou takest under this Son. Amen? So there is a portion, no? Yung asawa natin, that is our portion. Huwag na kayong magkuha ng iba. Sino ba dito mga binata pa? Magnobyo na minsan 10 ang nobya niya. Akin yan. Yun akin naman doon. Sa Ilonggo yan, lalok-lalok si Mubay. Sungak-sungak. Hindi yan pwede mag-asawa ka po 10. Pabayaan mo yung mga Muslim. Nagka-problema sa Solomon yan. Amen? Isa na nga, pag magproblema, maghingi ng iPhone yung asawa mo. Wala kang ipon. Maubos ang ipon mo. So, ang Diyos natin, nagbigay, no? There is a life under the sun. And God provide to Adam a wife. Amen? And that wife should be loved all the days of the life of thy vanity. Mga fathers, amen? I-love mo yung wife mo. Pastor, yung kinasal kami, akala kong bango-bango niya. Pagkasal na namin, ang kilikili pala mabaho. Wala ka na magawa dyan. Hindi mo na isauli. Tiyagaan mo na lang. 1 month lang yan. Sabihin ko sa'yo, may immune ka na, pabango na yun. Lalo na dito ka palagi matutulog. I live in a slum area, no, when I was in Mindanao for 6 years. Mabaho talaga yun. Kasi yung mga squatters doon kami sa squatters, wala nang ibang titirahan. Yung lugar na yon, hindi tangkong, tapos doon ang mga tubig lahat. Doon ang tubig. May mga uod pa nagaganon-ganon. Tapos mabaho, maitim ang tubig. Lahat ng mga tubig na galing sa mga doon. Ang baho-baho. Pagdating ko doon, kasi si mama ko may kapatid doon, pumunta ako doon para makapag-aral. Isang araw parang susuka, hindi ako kumain. Pero isang buwan, ang sarap na kumain. Wala nang baho. Amen? Kaya yung asawa natin, pag maganda sa pagsabi mo, pagkasal nyo, tiyagaan mo, maganda yan hanggang mamatay ka. Amen? So God
is good, no? Who gives, no? And not only love, anong long love, all the days of thy life, then live, no? Live joyfully. Amen? Kung ma-inlove rin tayo sa Panginoon, dapat ibigay natin siya hanggang sa kamatayan. Because the Bible said in John 13, when God loves us, He loves us till the end. Amen? Till the end. He was with His own. So there is reason behind why you are here in the church. I believe not only for the pastor, but because there is a day, mayroong isang araw na ikaw nakarinig ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na narinig rin ni John, na naiwan niya ang kanyang pagpanguha ng isda, paghuli ng isda, at sumama sa Panginoon. And he said, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. 1 John 3:1, the Bible said, behold, what manner of love. Behold, what manner of love. What manner of love that He bestowed upon us that we should be called the sons of God. Grabe, no? Kung ang Diyos, no, kung kita tayo mag-adapt, i-adapt kaya tayo ni Juan, ni sino ba dito mga mag-Ayala? Kung si Ayala siguro mag-adapt ng anak, siguro tingnan niya yung tsura na, yung mga ilong natin na parang Juan, yan, mahirap na. Masisira ang pamilya natin yun. Oh. Parang sabi ng ano ba, isang kumpare sa kapitbahay niya. Pare, Mare, maitim si kumare. Bakit ang anak niyo maputi? Sa iyo ba talaga yan? Nagdududa ang tao, no? Kami mga itim talaga, kung may puti sa amin, iyon ko na, siguro, nagkaano na mixture. Kaya ako, lagi ako sa bahay namin, siyam kami, 6 na laki. Ang nauna kami, si William, itim yan. Oh, si George mas kay mama. Oh, kaya sabi ko, mas maganda talaga kung puti-puti ang lahi. So nag-asawa ko ng puti. Oh, ang bata namin dalawa, ang isa puti, ang isa itim. Bakit maputi yung anak nyo? Itim kayong dalawa. Sige pare, ganito. May reason behind yan. Kasi yung si kumare mo, yung nagpanamkon, o naglihi siya sa yung buko. Di ba buko? Butong? Ganun pala. Bakit niya yung ilong niya, parang ganun ka talaga. Oh. Kaya kung maglihi kayo, tutuhanin niyo, iserious niya, kasi si Mare, naglilihi sa buko, dinala yung paklang. Tumitingin sa buko, pero tumitingin sa paklang. Yung ilong, paklang. Oh. Pero salamat pa rin kahit paklang yung ilong namin, malaki ang butas, masarap maginhawa, no? There is reason behind, no? 1 John 4:19, 1 John 3:1, behold, why John, parang malalim ang niya nga, behold, what manner of love. Do you know why? Because Apostle John, he was the disciple who was so close to Christ, napakalapit niya sa Panginoon, he was the apostle of love. When John wrote the book of John, he said that in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Yung pagkilala niya sa Panginoon ay napakalalim na hindi lang pala basta-basta. Imagine ka, we can be one, we can be joined to God in the person of Christ. Amen? And Apostle John, in the record of Revelation, he was invited to heaven. Amen? Ganito pala ang Panginoon natin, sa kanyang pag-ibig sa atin, iniwan niyang langit. Amen? Ephesians 1:5, Paul also was one of the apostles. Ano sabi niya? Ephesians 1:5. Adoption of children by Jesus Christ. So kung wala si Kristo,
Kung wala nagkatagpo itong dalawa, no? Si Toto kag si Ann. Anong resulta, amen? Si Ma'am Diday. Ma'am Diday, yung pag-ibig nila dalawa, parang si Mamang na dismaya, sabi niya, ang aking baboy na may ano nang ginaging pusong? Nagbubuntis, parang madisgrasya sa pag-ibig ni Toto. Amen? Baboy lang yun. Si Mama, sabi niya, sayang ba? Pila ba yung kabilog to, Giyebusong? Wala is Toto mo. Sunlugon ko to tani. Ilang kabilog to? 11 kabilog. Dali na lang yun mga anak. Ihaw na lang, kaya mapakasal na yun. No? Hindi na mapunggan. Wanadula na akong Tagalog. Amen? In Hebrews 1:3, by Jesus Christ. Kung wala si Jesus, tingnan natin, kung ako Diyos, hindi ko kayo i-adapt. Yung mga pandak, hindi ko. Yung mga paklangang gilo. Di ba yung mag-adapt na mga tao, yung mga mayaman, pipiliin rin nila. Hindi sila yung mga i-check nilang background, mga kriminal yun. Baka ang lahi natin, di ba? Pipiliin nila. Totoo ba? Di ba? Kahit tayo na mga pangit, magpipili tayo, di ba? How much more pasalamat tayo na ang Diyos, ang pag-ibig niya walang pinili. Maging sino ka man, amen? Bahala kung anong pandak ang mo. Verse 3, that is Jesus Christ, no? Being the brightness of His glory, an express image of His person. Amen? Yung binigay niya, yung express image. The only begotten Son. Yung ikaw ba, si Toto, halimbawa, si Pastor, yun junior niyo, natalo siya pero nanalo rin. Buti talaga dalawa kayo. Yung junior mo, na pareho kagwapo sa'yo, ibigay mo kaya? Mahirap yan. Only begotten Son. And He is the brightness of His glory. Do you know, ang Panginoon binigay sa atin pinaka-the best. The brightness of His glory and the express image of His person. The second Adam was the perfect Adam. Just to reconcile the first Adam who failed, no? Yung sa garden sa Eden. Ang binigay ng Panginoon, hindi basta-basta yung kaisa-isang anak niya. And the express image of His person. Diba? Sa una, i-check ko na liwat kay Mamang, nabatian ko, nga sorry, kaintindi man ka mo. Mayroon siyang kapatid na walang anak. Tapos I don't know, ilan na kami, no? Salamat na pala anak ang tatay ko. Ang nanay gali. Nagpunta daw kay Mama, sabi niya, marami namang anak mo. Akin na lang iisa. Yung narinig ko, ako daw ang ibigay. Hindi ito, kasi itong magula, ito ang eldest namin, si Daimerle, katulong niya sa paglaba. Siguro akong bunso sa kanila, kay tatlo pa lang kami, akong ibigay. Sabi ni Mama daw, Tina, kahit ganan lang ang anak ko, parang hindi ko kayang ibigay. Kaya kung binigay ako, yung kapatid ni Papa, yung tatay, umiinom. Siguro nasinggiro ako ngayon. Tagay, guro, si Mr. Tagay ako. Kita nyo? Hindi naman ako magwapo, ha. Pero parang hindi nasayangan sa ibigay ba? Salamat na kung hindi nasayangan na. So, express image of His person. No? And Hebrews chapter 1 speaks about the superiority, the preeminence of Christ. He is God. Amen? He is the express image of God's person. When
when you want to see God, the Father, you should look at Christ. Amen? He is the only one that claimed, no? That said, I and my Father are one. Oh, sabi niya kay Philip, kung nakita yung mong ama, nakita mo ako, nakita mo yung ama. There is no other person that can express. Jesus Christ is God. Hebrews chapter 1, in verse number 6, the Bible said, Hebrews 1:6, sa Bible, sabi ng Biblia, na again, when He bring it in the first begotten into the world, He said, and let all the angels of God worship Him. There is reason behind, and we should claim this, that we're so special as a child of God. That's why when Paul was writing to the church in Ephesians, their past was, they were worshiping the goddess Diana. Paul said, I bow my knees to our Father. Parang sabi niya, grabing wang reverence ba? I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Why? Napakatindi ng pag-ibig niya. Amen? Na inadapt tayo. Galatians 4:6. Galatians 4:6, the Bible said, Galatians 4:6. Hanggang ano bang ano natin, no? Ang time natin, baka ano na. Kaya i-close lang natin. No? And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Amen? Napaka ano, no? Pasalamat tayo, sarap pakinggan, magsabi yung anak natin, Ama, amen? Papa. Yun ang gusto natin marinig, yung anak ko. Yung first kid na sabihin na, Papa, magtawag na sa atin, Papa. Amen? Pero paglaki na ni Samuel, yung ano na siya, binata na siya, natatakot ako ba sa kamay? May magtawag sa Papa. Bakit? High school pang iba, gusto nang magnubya-nubya na. Oh, nagwapuhan sa anak ko. Oh, kaya si mama niya para namang tigre. Minsan tinatapon niya ang parang itapon niyang cellphone kasi maraming nag-chat or nag-text. Oh. Pero ang Diyos, no? Matindi ang pag-ibig niya sa atin. Crying, Abba, Father. Hebrews chapter 2, verse 9. So that God, who is the express image of God's person, anong nangyari? Naging lower siya sa angel. Amen? Hebrews chapter 2, verse 9. Hebrews 2:9. We see, amen? But we see. That's why Apostle John said, behold, what manner of love. We should see how God's love is so incomparable. Nothing can be compared. No? We see Jesus, who was made a little lower than the angels. The express image of God's person. The God, in Hebrews chapter 1, verse 8. The Lord, who will never change, the same yesterday and today and forever. God, who is endless, the Holy God, the express image of His person, became man. He was made a little lower than the angels. He was willing to be humbled for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for everyone. Praise God, our Lord Jesus Christ believes in grace. Amen? He said first, Father, by grace, I will leave the throne. Amen? I will leave heaven's glory. And I will be in the likeness of men. I will take the form of a servant. I will die on the cross. I will express your love to the sinners. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Grace tastes death for every man. Every man in this world is loved by God. Look at verse number 10. Verse 10, Hebrews 2:10, no? Palihog lang, brother. And thou, Lord, in the beginning hast laid. No. O sige. And thou, Lord,
in the beginning has laid the foundation, and the heavens are the works of thy hands. Amen? Yung Lord, nagpakumbaba. Look at verse 11. Verse 11. Thee shall perish, but thou remainest. Thee shall wax old as though a garment. Look at verse 12. Tuloy-tuloy lang, brother. No? And as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and the years shall not fade. Look at verse 13. But which of the angels said at any time, sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool? This speaks about the workmanship of God about man. Amen? Tayo ay yung workmanship niya. No? Special tayo. Kaya nagpunta ang Panginoon para sa atin. Amen? Look at verse number 14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Yung mga angels, special man yon, pero ang mga tao, binigyan tayo ng Savior. Amen? Look at verse 15. Hebrews, sige, patuloy pa, Hebrews 2. Wala na? Hebrews 1 siguro, Hebrews 1 siguro yung natin. Binabasa natin, hindi pala, Hebrews 2. Okay, Hebrews 2 tayo. Hebrews 1 pala yun. Hebrews 2. Kaya naman naubos na. Hebrews 1. Look at verse number, verse 10. Hebrews 2, 10. Hebrews 2, 10. 1 pala yun kanina. Yun ang superiority of Christ. Amen? Hebrews 2 speaks about the humility. Amen? God became flesh. And look at verse 10. For it became him, that speak about Jesus Christ, for whom are all things and by whom are all things, and bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Kaya si Jesus Christ, perfect na, God na siya, mayroong sufferings na mag-perfect sa atin. One day, I preached the message about Job, the perfection of the perfect. Bakit may suffering tayo? Part na yun sa ating maturity, sa ating paglago. Amen? Kahit si Job, perfect na. In Job 1:1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. He was a just man, one who eschewed evil, and perfect. Bakit pinalalas ang trial? Amen? Bakit yung Titanic, sabi nila, perfect na yung pagkagawa ng Titanic? Bakit pinasail? Para ma-prove kung ano ba ang katibay. Amen? Tayo sometimes may mga trials. Amen? So that we will be refined and we will experience the grace of God, that His grace will be sufficient and His strength is perfect. Amen? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya ito makita mo na sila. Look at verse number 11. For both he that sanctified and he who are sanctified are all of one. For which cause he is not ashamed to call them brethren. If Jesus in the flesh is here today, He will not be ashamed to call us brethren. He will join the church. Amen? He humbled. He became like as we are. Naging kagaya siya natin. At para magsamba, amen? He joined the disciples. Kaya doon siya, inugasan niya ang mga paa. Nandito ang Panginoon every time nag-worship. Basta mga anak tayo ng Panginoon, sa Kanya tayo, amen? He owns us as children in this world. He will be willing to be in our midst. He was not ashamed to call them brethren. No? I remember the testimony of my, si Tuto. Pag-abot rin nila ko ng gapangani. Oh. Kita ko kisa in the flesh, no? In the flesh sa ating pamilya. Kung parang yung mga kapatid natin parang mahirap. Parang, kapatid mo yan? Yung naghihingi? Parang hindi tayo, hindi ko yan. Kilala ko lang yan. Noon sa ila siguro, parang, kamusta sila? Napunta ako nito noon. May passion house pa doon. Si Tuto doon siya sa gilid ng mga Bisaya daw sa ng kanila.
Pero ngayon, pag sabi, kapatid ko si Junior, ang ganda, malaking bahay eh. Pero ang Panginoon, hindi siya nahiya sa atin. Minsan, ikinahiya natin ang Panginoon, pero siya hindi nahiya na mamatay siya para sa atin. Hindi siya nahiya. Kaya huwag natin ikahiya. Huwag natin ikahiya ang Bible. Huwag natin ikahiya. Pag may opportunity, ano mo sa mga classmates mo, sa nanay mo, sa pamilya mo, mayroong Diyos na ang pag-ibig niya ay tunay. Ay kung nahiya ang Panginoon mamatay sa cross, hindi tayo naligtas. Amen? Kaya ako nang umibig ako kay Ma'am Bernard, hindi ko nahiya. Para akong walang hiya. First time na naka-meet ko ang papa niya, punta tayo sa sa amin, doon sa Barili. Punta ako. First time na meet ko ang papa niya, mga ilang saglit lang sa pagkwentuhan namin, sabi na ako, Tatang, mag-asawan ako. Ang iyong anak mo, aasawahin ko. Nagulat, nabigla yung tatay. Bago lang tayo nagkita, mag-asawa ka na. Sino ka ba? Anong trabaho mo? Wala akong pastor ako. Ano bang pastor? May sweldo ba yan? Wala. Oo. Sinabihan ko siya talaga ng totoo na mag-asawa ako sa kanya, wala akong baka na iihawin. Eh mayroon doon sa Negros, hindi klaro ba? Sabi niya, inibig ko yung anak mo, ipakasalan ko yan. Sige, may tinakda ng kasal. Yung iba sa church, maging mininong pa, nagdala ng regalo. Pagdating alas 9, walang tao. Bakit walang tao? Hindi matuloy ang kasal, sabi ng nanay. Why? Kami nag-ihaw ng baboy, dinala niya pato. Ano yan, pato? Bibi? 10 bibi ang dala niya. Pinauwi ko. Kaya kayo, magpunta kayo, before mo magkasal, iklaro nyo kung ang ihawin nyo, itlog lang. Amen? Pag-ibig ng Diyos, no? Ashamed, not ashamed. Look at verse number 12. Verse 12. Saying, I will declare thy name unto my brethren. Amen? Yung nagpakatao siya. Do you know, nagpakahudiyo siya by flesh? Amen? Gitinawag siya son of carpenter lang. Sabi niya sa mga anak kapatid, amen? At tayo, tinawag niya yung ama ko, ama rin ninyo, amen? Imagine ka how Jesus Christ identifies Himself with us. Yun, amen? Kaya sa Negro, sa amin, pag mag-asawa yung, ang mga tatay yun, concern na, nanay, taga saan ba yan? Ang mo? Pag siya, taga Iloilo? Saan banda si Iloilo? Sa Dingli. Baka may lahi aswang yan. Amen? Yung iba, makinig kayo, nakapabless natin. Yung natanggap natin na Panginoon. Totoo. Magtingnan mo sa YouTube, halos lahat yung mga yung church namin, pag papasok kayo, maligtas kayo. Di ba? Tayo, we will not be ashamed. I declare your name of God. Amen? There is no other name that can save us. Peter said in Acts 4:12, there is no other name that change your perspective in life. Kami si pastor, siguro kung wala guro dito church, siguro nandoon na sa Amerika. But God calls him in this place. Bakit si Tuto, William, doon nakapunta dito, bakit naghanap ng church? Why? Because there is a name. There is someone. There is a greatest commandment to love God above all. Yung that is the reason behind. Na inibig tayo ng Diyos. At inibig rin natin siya. Yung may isang father, sabi ni Jesus, year of your father, the devil. Look at verse 13, siling sa Bible. Hebrews 2:13. Hebrews 2:13. Again, I will put my trust in Him. And again, behold, I am the children which God hath given me. Every person that seeks God. Do you know, like the family of Cornelius in Acts 10? He was a just man. He was prayerful. He was devoted. He knew the God of Israel. He knew already the God of Israel. Amen?
He was a just man. He was good. He has good works. But good works is not enough. Amen? And what the angel said, and what the Spirit said to Cornelius, anong sabi ng Espiritu at ng angel kay Cornelius? Hanapin mo si Peter, pupuntahan mo itong taong ito, at makinig ka sa kanya. Hinanap si Peter. Sino ang pinakilala ni Peter? Si Jesus Christ. Amen? Why? Because our good works is not enough. Good works cannot cleanse us from all unrighteousness. Only the blood of Jesus Christ. Amen? Yun ang mga reliyon ngayon. Sabi nila, dito no. We need Jesus Christ. And we need to be related to Him, to love Him, to believe Him. Amen? At tawagin ka niya, my sheep. Amen? Kung magtingin ngayon ang Panginoon, sabihin niya kaya, tupa ko yan. Amen? Oh, my body, my branch. Amen? Di ba ang church, yung mga picture natin sa ating discipleship, my body, my husbandry. Amen? My building, temple ko yan. Amen? Oh, my children, my people. That's why in the old times, Israel, if my people which are called by my name, no? Psalm 33:12, sabi niya, blessed is that nation whose God is the Lord. It is a choice. Si Abraham, tinawag na God's friend. Sabi ng Panginoon, Abraham, my friend, ang ating ama, yung friend niya, ang Diyos rin. Hindi lang kahit anong marami siyang friend dito sa mga politicians, pero ang pinakabigat, pinakatindi, kung friend natin ang ama, ang ating Diyos sa langit. Verse number sige dito lang. For as much then are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death. Kailangan magpakatao siya para ma-express niyang pag-ibig niya sa atin at mapatay siya sa cross. At para ma-destroy niya yung power of death na papunta na sana tayo sa second death. Pero through Jesus Christ, He will destroy. And instead of going to that eternal punishment, we will be changed. Our destiny will be changed back to Him to have eternal life forever. Amen? So natin. Look at verse number 12. Balik natin konti sa verse 12, brother. Verse 12. Hebrews 12, brother. Balik konti. Sige. Saying, I will declare thy name unto me in the midst of the church. Will I sing praise unto thee. Ano si Jesus? Do you know yung Panginoon natin, yung nagsamba rin at kumanta rin? Amen? Do you know, even before siya mamatay, ang gospel nag-record, we have no time na, they sang a hymn. Amen? Si Jesus nagturo sa atin na magsamba. Kasi, ma-inlove tayo sa Panginoon sa taas at magsamba sa Kanya na may pag-ibig. Amen? At i-declare natin siya na may pag-ibig para yung iba makaranas rin ng pag-ibig. Salamat ako, yung ama ko, si Papa David. Ano yun? Parang albularyo ron sa Bito. Pero nang na-convert siya, dinala kami. Kami ni Pastor George, malayo sa 5 kilometers sa komunal, kabalo ni sila dito. Taklaro na lang nato na. Katakla dito. Akiyatin kayo mabundok, tapos wala, kung sasabihin nun, Papa, pagod kami, ang layo na mapunta dito. Sabihin niya, ito offering nyo, ito, bakal nyo ng ice candy. Parang langit sa amin yung ice candy mo. Pupunta tayo para walang dito. Ang sarap nun. Yung popsicle sa una yun, nalagay rin sa sticks. Tag 1 sentimo pa lang. Kung wala kang baon, pwede na kayo 10. Dilap na.
Salamat si Papa namin, hindi bumigay. Hindi huminto. Kung kaya, bakit may 4 na pastor siya nagpastor, 3 yung asawa ng pastor. Huwag kayong mag-quit. Amen? God is good. Amen? God is good. There is the revelation of reasons behind. The second, the second is the record. The record of His own. Amen? The reason why we call His own. Hindi lang tayo na by creation, wala tayong magawa sa Panginoon pa rin, pero hindi tayo umibig sa Kanya, hindi tayo manampalataya sa Kanya. Mamiss na ito ang pinaka-the best, amen? Mamatay rin tayo. Hindi tayo magtanggap sa Panginoon, mamatay rin tayo. Hindi tayo umibig sa Panginoon, mamatay rin tayo, iwan natin lahat. Sa Kanya ito lahat, wala tayong madala. Pero kung umibig tayo sa Kanya, napaka-special natin. Amen? Tinawag tayo ng mga anak ng Diyos. In this world, because not all people love God. So the second is the record of His Son. Napaganda yung record, no? Amen? May record talaga. Ang pinakagandang record natin, doon sa langit. Oh. Iba may record sa NBI, iba may record sa school. Oh, ang yung ito mga magaling ito eh. Magaling. Oh, cum laude. Ito engineering. Mag-ano kayo para sa Panginoon. Amen? Do not let your career para sa iyo lang. Para lang mag-invest dito sa ano. Amen? Let your career glorify God. And let this church kinahanglan tulungan niyo dito. Amen? Ang ministry. Wala kung hindi tayo naligtas, saan tayo? Si Tuto. Siguro lasinggiro ito. Baka ilang babae ang madali nito. Amen? Ganun lang ang buhay sa mundong ito. That's why we are His own in the world. Because this world is not our home. 1 John 2, sila nga, love not the world. Amen? We are taken out of the world. Kinuha tayo sa sanlibutan. Noon, wala pa tayong relasyon sa Diyos. Anong buhay natin? Oh. Tingnan nyo, magpag-asawa ka, hindi ka na, kung sa kwan pa, na lang gusto mo. Mayroon na may nag-aari sa'yo. Ngayon tayo, mga anak na ng Diyos, huwag natin kalimutan. May pamilya tayo nag-aari sa atin, no? May Pilipinas na nag-aari sa atin. May Diyos pa, labaw, higit sa lahat, na nagmay-aari sa atin. At siya ang pinaka-the best. Amen? Oh. Kaya mga young people, wag kayo magpa-possess sa mga unbeliever. Amen? God is the best. So the second is the record. Yung mga live birth natin, yung mga citizenship natin, may record yan. Sa church, may record rin. Amen? Napakaganda sa langit. Luke 10:20, ang sabi ng Panginoon, notwithstanding, rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Sino ang nag-record? Kailan niya ni-record? Yung day na tumanggap ka sa Kanya, amen? At umibig ka sa Diyos, you have confessed, whosoever shall call upon the name of the Lord. That's why when Jesus sent the 70, they returned with joy. They were given power, but Jesus said, no, do not rejoice. That is just temporal. Rejoice because your names are written in heaven. And who is the one who record? 1 John 5:7. There are 3 that be recorded in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit, Holy Ghost. And these 3 are one. Pag umibig ka na ng Diyos, ilagay yung pangalan mo doon in the heavenly book. The book of life. Kami, magkasal kami. May sinumar ka. Kuha ka muna. Certificate of no marriage. Pag nakasal ka, may nagmamay-ari pala sa'yo. Hindi pwede. Amen? Tindihan? Baka naburingan ka na sa husband mo. Baka sabi mo, Pastor, kailan pa ito mamatay? Baka nagpe-pray mamatay. Kaya yung sa atin, pag mamatay lang, you are free. Di ba? 1 Corinthians 7:39. Yung pag-ibig rin natin sa Diyos, hanggang kamatayan ito. Huwag mag-backslide.
Ano na kayo, mga kuna, mag-backslide kayo. Ano na lang, hindi nyo tulungan si pastor? May sakit pa kami? Yung kami na mga pastor? Hindi pinakasakit na magkain na kami tangkong ulam namin. Yung pinakasakit, iwan nyo kami. Yung magkanta dito, magaling yung mga mga parinti ko yun. Amen? Ano yung mga talent nyo doon nyo sa mundo ipagamit? Na mga anak kayo ng Diyos. Amen? You are serving the King of Kings. You are singing praise to Him. Si Jesus hindi siya nahiya. I will sing praise in the midst of the church. I will sing praise unto thee. Napakaganda, amen? Na dito tayo, pareho tayo mga anak ng Diyos. We have one God, Ephesians 4, sabi nga, endeavoring to keep the unity in spirit in the bond of faith. We have one Lord, one faith, one baptism. We have one God and Father of all. Kaya ako, may peace ako, pastor, na doon ko, kasi pamilya ko eh. Amen? Kahit isang buwan pa ako, pakainin nila ako. Dito rin, pastor, sa kapatiran natin sa spiritual. Para hindi tayo mahiya. Amen? Punta tayo dito, punta sa pastor doon. Parang kapatid natin niya sa kay Kristo. Amen? Pero hindi natin kapatid, hindi natin pamilya. Maghingi ka ng isang paklang ng malunggay. O sige, pagka nag-arang, hingi ka naman. O sige, sabi na, dalawa na nagbigkwan ah. Naghingi ah. 3 araw, naghingi naman. O ito, pinutol niya ang malunggay. Ito, itanim mo. Hindi natin kapamilya eh, amen? Yung kapamilya natin, kung kisa matatakaan pa. Kayo na lang magkuhan sa Tagalog. Ano ba yung natatakaan? Nagsawa. Amen? Yung iba daw, asawa. Pagka 10 years, nawala ng asawa na. 10 years pa gayon, wala nang wala, awa na lang. Pagdugay mo 10 years pa gayon, wa na. Pag asa naman, sana yung asawa mo, ato na. Ana lang nabilib, ato na sa piyak. Record. Napakaganda no, yung pangalan natin, i-record sa langit. Hindi siya nahiya. Yung lula ko, yung Natividad, Matarong. Yung apelido Matarong. Pero ang story ni Lulo, hindi niyo na alam no? Si Lulo. Hindi niyo pinakasal si Lula kasi napaka-bagsik yun. Ano ba yan? Asawa na daldal. Napakatapang. Pagway ni Lulo. Kawan niya, suntukin. Tapos kung magalit na, iganon pa daw 45 ni Lulo, PC Ranger si Lulo, sige, paputukin mo. Imagine ka na. No? Pasalamat tayo na nilagay ang pangalan natin. Sabi ng iba, hindi ko tayo asawahin, napakatapang itong babae. Ayaw ko i-spend yung life ko hanggang mamatay sa kanya. Pero ang Panginoon, doon siya sa mga disciples niya before He died. Because having loved His own in the world, He loved them unto the end. Nilagay. Number 3, responsibility. Being God's own, we have responsibility. Not only revelation of reason why we became His own. Number 2, may record. Yung sa langit, amen? Napaka-assured tayo na may record, mayroon tayong pangalan doon. Number 3, we have the responsibility. You know, kay si Jesus, no? Yung responsibility niya is to die. Tayo, kung anak na tayo ng Diyos, mga anak, kung sa bahay, di ba? Kung may relasyon kayo sa ama nyo, sa mga magulang nyo, hindi lang kayo mayroon kayong responsibility. Dito sa church, may responsibility rin kayo. May relasyon tayo, anak tayo ng Diyos eh. Di ba, mag-Sunday, ang anak ng Diyos nandito. Magsamba tayo. Amen? Yung bana, may responsibility. Kahit 14 ang anak niya, kayod siya. Kasi gusto niya pang dagdagan, ma-16. Kung 14 ang anak mo, kayod ka, tatay. Kasalanan mo yan eh. Amen? Gusto mo 14?
Ito, President, si Toto, isa lang ang anak. Kami, marami kayong pakainin niya. Pero kung mga 14 anak mo, siguro, sabi, hindi na tayo pupunta doon. Kasi yung misa niya, puno na eh. Mahiya tayo. Tapos tayo sa Negros, laki pang kain natin. Mayroon tayong responsibility. Sino man ang magsamba sa Panginoon? Tayong mga anak. Sino man umibig sa Panginoon? Ikaw, sabi mo umibig ka sa Panginoon. Do you love Him? Amen? Sino man ang magawa na, sino mag-choir dito? Yung mga Mormons, yung mga sa labas? Mag-hire tayo, mga singers. Sino mga artista? Hindi. Napakaganda at sarap pakinggan ng Ama na yung mga anak niya kumakanta sa Kanya. Yung nag-umibig sa Kanya. That's why Jesus identifies. Sino man magsulwining, kayong mga anak ng Diyos. Gusto ninyo na yung na-in love kayo sa Panginoon, ma-in love rin ng iba? Kasi naranasan nyo na masarap pala. Yung daigdig, hindi yun umibig sa'yo, yung mga drug lord, papatayin kayo niyan. Amen? Amen? Yung mga unbeliever, ay asawahin nyo. Kita kayo ng bituin. Yung jeep na sabi na doon sa Bacolod na yung mga modernized, tibay ng loob, tibay tanduay. Mali yan ang tibay. Amen? Tibay ng loob, tibay tanduay. Pag alis ng asawa mo, diretso ang lakad niya. Pag uwi, umiikis na. Wala nang katibayan dyan. Tapos magsigaw pa, sinong matapang dyan? Para wala nang tibay. Yung matibay na ama, yung nag-stand sa duty niya. Yung matibay na anak, yung nagsasamba kahit anuman ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Hindi tayo pabayaan ng Panginoon kasi anak tayo eh. Siguraduhin mo na anak ka. Amen? That's why Peter was so, sure, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ito nga si Tuto, mga parinti lang kita, pero siya panggaluto sa ating pagkain. Nabalaka siya. Ano ba nabalaka? Nag-alala siya. Na baka pag-uwi na din sa Negros, pag magpayat si Mrs. Diba? Ako, kung magtambok ako, magtaba ako, mabigla rin sila. Ganon mga kapatid, no? Responsibility. Lastly, kay dalawa pa. Reservation for His own. Yung reservation na yung mga anak niya doon eh. Diba? This world is not our home. God reserved in heaven for you. That's why sa John 13, pagkatapos ng John 13:1, John 14, I go to prepare a place for you. 1 Corinthians 2:9, anong sabi ni Paul sa church Corinth? The church in Corinth decided to believe in Christ. Iniwan nila yung si Jesus, ang yung mga gods nila, sa Greek gods. No? 1 Corinthians 2:9, as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Amen? Pag may relasyon tayo, may natin sa Panginoon, napakatindi yung kaligtasan natin. Yung anak niya, na kaisa-isa binigay niya para mamatay para sa atin. Pagkaanak na natin, tinitingnan niya tayo sa ating buhay, tinutulungan tayo. I believe tinulungan yung kapatid ko, si William, nang pupunta dito. Walang-wala. Tinulungan siya ng Panginoon. Amen? Tinulungan kayo na makapag-aaral. Biniyaan kayo ng Panginoon. At saka, nag-alala pa ang Panginoon pagmamatay tayo. Nagprepare sa doon. Amen? Yung isang lugar na pinipraraya para sa devil and his angels. Pero sa atin na in love sa Kanya, prepared for them that love Him. Amen? If you will be in love with God, you will never regret. Hindi ka talaga magsisisi. Pero pag mahalin mo ang mundo,
you will regret. Tingnan nyo ang mga tao, akala nyo mas masarap ang buhay na walang pastor? Mas miserable ang buhay nila. Walang nagpipreach sa kanila. Pag-alagala lang kahit anong gawin nila. At sometimes, masurprise ka na, nandun na sila sa jail. Ang iba, namatay sila sa maling pamumuhay sa mundo. Isa lang buhay natin. Pasalamat tayo, may pastor tayo. Na? Amen? Oh, kahit nag-uugtas kami. Kuwan lang na. Pero, napakasaya namin na makita kayo na nagamit ang buhay namin para sa inyo. I was so happy na marinig na nandito kayo. Pagpunta ko noon pa lang, nandoon pa lang sa Bugs Passion House, nagtatrabaho, siguro sabi tayo na wala pa tayong ganyan na mga material na possess ngayon. Pero hindi natin kalimutan na yung mga material are just temporary. The greatest treasure that we have is God, the Lord Jesus Christ, ang ating Savior, that will be forever. Amen? Na hindi mawala sa atin. Mayroong reservation. 1 Peter 1:4. Madala lang, no? 1 Peter 1:4. Sige lang, pagtiyagaan nyo lang kami kay baka kailan pa kami naman makabalik. Amen? 1 Peter, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth away, reserved in heaven for you. Napakasarap, no? Hindi pa kami nakapunta. Tinitingnan ko lang yung kwan ba? Yung kapatid ko si Giging, tinapakuan na sa Facebook, sa GC. May mga POM na doon. May aircon. Naka-reserve ng mga ano doon. Naka-reserve na ang higaan namin. Sabi ko, excited ako kasi hindi pa ako nakakita ng, sabi lang nila, pastor, ng bahay niya kung malaki. Pero hindi pa ako nakakita. Di ba nakapag-excited ang heaven? Amen? Nasabi ng Panginoon na hindi pa narinig na na wala pa nakita. What God had prepared for them, it was revealed by the Holy Spirit. Kung wala itong Bible, hindi natin alam na doon wala ng luha, wala na doon, wala na sky ranch doon. Kaya, nag-sky ranch tayo, kaya wala na doon. Sabi ng isa, pastor, kaya uminom ako ng beer, kaya walang beer doon. Hindi yan. Sa daigdig yan principle, amen? Mga kapatid, mayroong joy, spiritual joy na hindi mabigay sa kalibutan. We have the highest joy. Mayroon tayo niyan. Na kahit wala tayong ganun sa kanila, pero mayroon tayong joy in the Lord, joy in the Spirit. Amen? Lalo na dito sa church, amen? So praise God, no? Reserved in heaven. Why reserved? Kasi yan ang pangalan mo nandoon eh. Amen? Nandoon ang pangalan mo. May reservation na. Amen? And lastly, Christ will return for His own. Sino ang babalikan niya? Ikaw. Anak niya kayo. Amen? Those who sleep in Jesus. Diba? Bago lang, pastor naman doon sa mission namatay. 70 years old. Nag-preach ako nung Monday. Sabi ko, kapon ang libing eh. Ako sanang mag-preach. Sabi ko, pasensya. Naka-reserve na yung reunion eh. Mamiss ko yung POM. No, joke lang. Naka-reserve na eh. Hindi ko akalain na mamatay ka eh. Kaya sabi ko, bahala ng Panginoon sa iyo. Pupunta ka naman langit. So, pinapunta ko lang doon nung Friday yung pareho nung sa iyo ito, L3. Yung L3 ng member, pareho sa iyo, sabi ko kayo nang magpunta. No? So, nag-preach na ako doon sa Monday. Nag-ano ako sa walang iyakan doon. Kantahan at rejoicing. Why? Because we have hope. Amen? And God will return to take His own. Amen? At sino yan? 1 Thessalonians 4. 1 Thessalonians 4:13. Ano ang sabi diyan sa 1 Thessalonians 4:13? I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For we believe that Jesus died. We believe, amen? We believe in the gospel.
that Jesus died and rose again. Amen? We have hope. We believe that Jesus died and rose again. And them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Amen? 16. Dahil lang sa 16, kaya nakakuha na ito na 16. 16, sige. Brad, verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen? We become children of God in Christ. Amen? If any man be in Christ, he is a new creature. And the dead in Christ will never be forgotten, will never be left behind by our Lord Jesus Christ when he comes. Amen? He will come for his own. I hope and pray today that you are owned by God. Amen? Panginoon mo ba siya o anak ka rin ba niya? Sabi ng Psalm 33:12, mag-ano tayo? Psalm 33:12, last verse. This is an Old Testament in the book of Psalm 33:12. Okay, basahin natin together, no? Psalm 33:12. Okay, basa, ready, start. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his inheritance. Anong blessed sa Tagalog? Pag mapala na, mapala ka. Mapalad. Ha? Yung Israel, kay naging friend ng Diyos, si Abraham, yung God mo na Lord, makinig, yung God natin noon na mga revolto, hindi yun Lord hindi yun nagsabi ko anong mali Amen? Walang may tainga, hindi makarinig May mouth, hindi makasabi. Hindi yan Lord. Yung God dapat na blessed ka, mapalad ka kung may papa ka nga. Pag magdating ka, 10 o'clock, pagsabihan ka na mali, mapalad ka niyan. Mapalad ka, may pastor ka nag-preach the word of God na kung mali ang buhay mo, tinatamaan ka at kinukorek ang buhay mo, mapalad ka. Akala nyo mapalad nyo, mabuti, no? Ako nag-experience ko sa Mindanao, wala papa, wala na akong kasimba. Na ano ka sa mundo? Naligaw. One day, rock music na ang pinapakinggan ko. One day, minadyan ka 6 years ako doon. Sabi ko, parang prodigal ba? In the far country. Na akala mo, doon ako, parang walang papa, walang magano sa akin, walang mama na. Kung sabi pa, kung walang mama, tahimik ang mundo. Salamat, may mama tayo na ano. Doon ako, pag ano ko sa radio, preaching, naalala ko si Pastor Franco, ang pinanggalingan ko na church. Salamat, may church, naalala ko. Pagka Sunday, pumunta ako sa Zamboanga, inikot ko sa Zamboanga, naghanap ako ng church. Walang baptist na kita ko, evangelical, doon ako. Pagpasok ko, parang ako napaluha ako at sinabi ko, Lord, salamat, nare-remind mo ako. Ikaw, Lord, sa aking buhay. Amen? Gusto mo ng anak mo, may buhay na magamit at hindi mag-regret at the end. Kasi, ang napakapamapalad, yung pagpili mo nga, God is the Lord, at pinili ka rin ng Diyos and the people whom He hath chosen. Amen? Nang pinili mo ang Diyos, pinili ka rin niya na maging anak forever. Mapalad tayo. Kung ikaw ngayong umaga hindi pa naka-relasyon, you're not saved. I hope and pray that you will come to God in humility and say, Lord, I want to be saved. I want you to have my Savior. I want you to be my Savior. I want you to be my all and use my life for your name's sake and glory. Mag-pray kita. Our great and loving God, we come before your presence, Lord, the greatest Father that
we should glorify today is you. When Paul said, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the perfect, greatest, and wisest of all, and God who is perfect in love, because you have given the best. And Lord, salamat na anuman ang aming buhay, anuman anong oring kasamaan na nagawa namin, namatay ka sa cross para sa amin. Lord, willing ka na ang sino man, whosoever believeth in you, sino man ang umibig sa iyo, you will not cast out. And Lord, that day, you will make him or her your child. And John said, behold, what manner of love that the Father hath given unto us, that we should be called sons of God. And Lord, our names were written in heaven. We will have a reservation as children. And you will return for us to take us home, because this world is not our home. This world will go toward destruction. But there is a world which Peter said, a world that dwelleth, wherein dwelleth righteousness. There's no crying, there's no more pain. And God, we're so happy, Lord, that we can see, yung makita namin, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay, dito sa Bulacan, ang Cunha family, their children, yung mga apo nila, grandchildren, loving you, serving you, praising you. Oh God, I pray continually for your blessing upon the church, Pastor Jerry, Mama Lo, their children, their family, the members, oh God. Ginoo, they will always treasure that love from heaven. They will treasure. Even Paul bowed himself. Why? Because not only he was saved, he was called by God to be a preacher. Yung background niya, yung isa siyang persecutor, isa siyang criminal, pero ginamit siya ng Panginoon. Katulad namin, Lord, hindi namin akalain na gamitin mo kami at para mag-silbi sa iyo sa hari ng mga hari. Lord, padayon ka, patuloy ka na magpapala sa lahat. Salamat sa mga fathers today. Nga in-honor mo, as Lord, you are the greatest Father. Salamat sa lahat, Panginoon. Ang lahat ng pagpapuring, pasalamat, binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Thank you, God. Salamat.